the Lord. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa oras po na ito. Tayo po ay nabigyan ng pagkakataon sa biyaya ng Diyos na magdaos po ng devotion ngayong umaga dito po sa Door of Faith, Bacoor. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa pribilehiyo na magamit. Amen. Kamusta po bawat isa? Kahit na tayo ay mayroong mga pagsubok, kakulangan, krisis ngayon na nagpapatunay na malapit nang dumating ang Panginoon. May mga pag-uusig. Minsan nami-misunderstood tayo po. May mga tao na minamasama. Minsan yung mga nagagawa nating kabutihan, ginagawan tayo ng kasinungalingan. Mayroon tayong mga pasanin na dinadala. Mayroon tayong mga panalangin na hindi pa natutugon. Sa kabila po nun, mabuti na magpasalamat sa Panginoon. Amen? Awitan po natin ang Panginoon, Diyos kayo sa amin sa lahat ng panahon. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, sa uling pagkakataon di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, magliwanag ka, magliwanag ka sa buhay ko, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Salamat po, Panginoon, sa biyaya po ninyo na ngayong oras po na ito kami ay nakakalapit po sa inyo at nakakaawit sa inyo. Gaya ng sabi din dun sa isang awit, binigyan nyo ng tinig, tinuruan nyong umawit. Salamat po, Panginoon. Kami, Panginoon, ay binigyan nyo ng lakas, ng biyaya, ng talento to express, Panginoon, yung pagpapasalamat po namin na kami minahal po ninyo, pinatawad nyo, tinanggap po ninyo, biniyayaan nyo, at naranasan namin ang katapatan po ninyo. Sa lahat ng panahon, hindi kayo nagbago, Panginoon. Patuloy po kayong kumikilos at gumagawa. Sabi nga sa inyong salita, binabantayan nyo yung hakbang, yung lakad ng matuwid. Mabuwal man, Panginoon, na hindi mapapano dahil hawak nyo siya. Salamat po, Panginoon, dahil may mga pagkakataong bumibitaw kami sa inyo. Pero kayo, Panginoon, hawak nyo kami. No one will snatch them out of my hand, sabi ninyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, sa oras po na ito, sa maikling oras namin pong pagbubulay na inyong mga salita, patuloy niyo po kami samahan at tulungan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Magandang umaga po. Dito po tayo sa Jeremiah chapter 18. Pinapunta ng Panginoon si Jeremiah sa Potter's house, sa bahay ng magpapalayok.
Jeremiah chapter 18. Praise the Lord. Salamat sa presensya ng Panginoon, sa kanyang banal na Espiritu. Nais ko i-acknowledge ang Holy Spirit sa buhay po natin. Siya ang dahilan kung ba't tayo nakakapagpatuloy. Ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan at lakas na ginagamit natin kung bakit kahit na may mga pagsubok na humahampas sa bawat mananampalataya, nakakapagpatuloy tayo, nakakatayo tayo. Amen. Chapter 18 verse 1, sinabi pa sa akin ng Panginoon, pumunta ka sa bahay ng magpapalayok at doon ko sasabihin sa iyo ang nais kong sabihin. Kaya pumunta ako sa bahay ng magpapalayok at nakita ko na gumawa siya ng palayok. Kapag hindi maganda ang hugis ng palayok na ginagawa niya, inuulit niya ito hanggang sa magustuhan niya ang hugis. Pagkatapos sinabi sa akin ng Panginoon, o mga mamayan ng Israel, hindi ko pa magagawa sa iyo ang ginawa na magpapalayok sa luwad na ito. Kung paano ang luwad ay nasa kamay na magpapalayok, kayo rin ay nasa mga kamay ko. Praise God. Napakaganda salita. Ngayong umaga, patuloy natin alalahanin ng Panginoon. Dito makikita natin na yung mga propeta ay hindi sila nagbabasa. Madalas ang Panginoon ay nagsasalita sa kanila or merong imahe o illustration. May ipinapakita ang Panginoon. Paghahalintulad. Napansin ko po sa buhay ko po, 26 years old, bata pa. Napansin ko po na sa nature at maging sa buhay na ito, pagka tinignan lang natin, binukas natin yung ating mga mata at nanahimik tayo, nagagawang i-relate ng Holy Spirit yung mga pangyayari sa mundo na ito, yung mga nangyayari dito sa mundo, kahit sa pangingisda, na ihahalin tulad ng Panginoon yung kaharian niya. Amen? Ibig sabihin, kahit saan tayong lugar, katulad nito po, bahay ng magpapalayok, may mensahe ang Panginoon doon sa loob ng bahay ng magpapalayok. Sabi, kahit saan tayo pumunta, maaaring mangusap ang Panginoon. Nasa CR tayo, nagluluto. Minsan sabi nung isang lingkod ng Panginoon, katulad daw tayo ng asin, sabi ng Panginoon. Yung asin daw, sa lahat ng ingredients pagka nagluluto, siya daw yung ingredients na kahit idagdag mo sa una o sa huli, ay hindi masisira yung pagkain o mapapasarap nito yung pagkain. Hindi katulad ng minsan pagka late mo nalagay yung patatas, marahil ito ay maging hilaw. Pagka maaga naman, marahil ito ay maging sobrang luto o lalambot yung mga gulay. Yung asin lang daw, yung kahit ihabol mo lang doon sa pinakadulo, ay mapapasarap, mapapaganda yung luto. Kagaya din natin, bilang mga mananampalataya, pagka dumarating tayo sa isang lugar, late man o maaga man, yung epekto natin ay, yung pagiging blessed natin ay umaapaw at nagiging blessed din yung mga tao, yung mga kaklase natin o katrabaho natin. Amen? No, kahit sa pagluluto, nahihalin tulad natin. At dito, ang Panginoon ay pinapunta si Jeremiah doon sa bahay ng magpapalayok. Pumunta naman ako sa bahay ng magpapalayok at nakita ko, no? Hindi natin makikita yung salitang nakita ko na gumagawa siya ng palayok. At na-observe niya na pagka hindi maganda yung hugis ng palayok na ginagawa niya, inuulit niya ito hanggang sa magustuhan niya ang hugis. Okay? So yung napansin ni Jeremiah, hindi yung ang gaganda ng palayok o yung marami yung palayok. Pinag-focus siya ng Panginoon doon sa magpapalayok na gumagawa. Na pagka hindi balanse, parang hindi maganda, uulitin na naman ulit. Kahit na ilang oras na o ilang minuto nang lumilipas sa paggagawa, pagka hindi natipuhan, ulitin ulit. Kumbaga, nagagawang sayangin nung magpapalayok yung luwad, yung kanyang ginagawa, nagagawa niyang sayangin yung oras nung una niyang paggawa.
para lang ma-perfect ito, mapaganda ito. At mailabas niya yung kanyang, yung layunin niya, yung nasa kalooban niya, kung ano yung gusto niyang makita, o kung ano yung gusto niyang magawa doon sa luwad na iyon, doon sa clay. Yun yung napansin ni Jeremiah, kung paanong kayang mapagpasyahan ng isang magpapalayok na ulitin. No, yung salitang ulitin ulit hanggang sa magustuhan. Alam niyo po, tayo mga manampalataya, makikita natin na ang Panginoon, very patient. Being patient. Na pagka tayo nakakagawa ng mali, hindi niya tayo tinatapon, hindi nakita ni Jeremiah na, ano ba to? Ang hirap na pasunurin itong clay na to. Tapon na to. Hindi tinatapon. Lalagyan ulit ng tubig, dudurugin ulit, ayusin ulit. Ulitin. Paulit-ulit hanggang sa magustuhan ng Panginoon yung itsura ba natin, yung character natin. Yung kung ano tayo, yung katatayuan natin po sa Panginoon. Amen? Kanina, habang ako yung nagbabasa, nakita ko sa akin po pag sa search, yung wheel, kasi di ba po ginagawa po siya doon sa yung wheel. Merong machine na pinaglalagyan yung clay. Tapos ikot lang ito ng ikot. The wheel signifies, sabi daw, the movement of time. Kaya siya ikot ng ikot. Kasi para ma-shape ulit, para magawa ulit yung isang pottery, kailangan ito paikutin ng paikutin. May oras talaga. May proseso talaga para baguhin ng isang bagay. Amen? Kaya nga, respectfully speaking, sa mga kabataan na nakikinig sa akin ngayon, marami kang oras. Marami tayong oras. Binibigay sa atin ng Panginoon. At napakaganda na magsimulang maaga na maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi ma-edit ka pa ng Panginoon. Kung maaga ka nagpastor, kung maaga kang, ayoko sabihin maaga mag-asawa, baka maaga mag-asawa yung iba eh. Pero mabuti ito kung tayo ay nasa mature o pinayagan ng magulang. May advantage yung maaga din nagkaroon ng asawa. Kasi may oras ka para mag-adjust. Amen? Katulad ni Daddy, pagka ang flight ni Daddy mamayang gabi, umaga pa lang, ang tanghali, nandun na yun po sa airport. Para may room for adjustment. Para hindi siya nagmamadali. May maayos siya na oras na ma-edit. Nakakalungkot, may mga kabataan ngayon, gusto quick, gusto instant, gusto mabilis. Ay makikita mo po, yung paglago na minadali, madali din tumatalikod sa Panginoon. Yung paglago na mabilis, yung gusto mo mabilis, gusto ko na agad mag-pray, gusto ko na mag-fasting, ganito gagawin ko, ganito papasukin ko. Hindi naiintindihan natin na minsan, to build character, kinakailangan ito ng day-to-day na pakikipag-ugnay sa Panginoon. Araw-araw, to build character. Araw-araw na pagbabasa ng Bible, ng pananalangin, para maging matibay ka. Sa atunayan, pagka binibilisan pa nga, lalong nasisira. May tamang bilis yung pag-ikot ng luwad doon sa wheel. To break and remake yung ginagawa ng magpapalayok. Dito sa verse 6, sabi ng Panginoon, O mamayan ng Israel. Pwede rin natin itong sabihin sa ating sarili. Hindi ko ba magagawa sa inyo, hindi ko ba magagawa sa iyo ang ginagawa ng magpapalayok sa luwad na ito? Kung paano ang luwad ay nasa kamay ng magpapalayok. Nasa kamay. Naalala ko yung salita po tuloy ng Romans, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos. Hawak tayo ng Panginoon. At
para ayusin yung luwad, to make curves o to open yung clay, no, yung magpapalayok po, he applies pressure with gentleness. Kaya mapapansin natin ang Panginoon sa buhay po natin, paulit-ulit na parang, oy, pahinga ngayon. Tapos biglang darating yung mga bagyo. Pero mararamdaman mo naman yung gentle presence ng Diyos na kasama ka niya. Huwag ka mag-alala, hawak ko to. Matibay ka neto. Sadyang inuukit ka ng Panginoon po. Pagka nakakaramdam ka ng pressure, inuukit ka ng Panginoon. Pagka nakakaramdam ka ng diin, ng bigat, inuukit ka ng Panginoon. Inaayos ka ng Panginoon. Hinuhulma. Yun ang tamang salita. Hinuhulma ka ng Panginoon po. At kaya dapat sabi ni Pedro, no, ikagalak po natin pagka tayo dumadanas ng pagsubok. Dahil ito ay nagpapatibay, nagbibigay sa atin ng katatagan sa ating pong pananampalataya. Dinadaan tayo ng Panginoon doon sa pressures. At natutunan ko po sa aking po pag-aaral na ang ginagawa pala nung magpapalayok, balance, tapos binubuksan, tapos itinataas, tapos saka nilalagyan ng detalye ng hawakan, nilalagyan ng design. Kita natin na pagka inaasikaso tayo ng Panginoon, ang una niyang ginagawa, binibigyan niya tayo ng balance. Prosperity sa mind, prosperity sa bulsa, prosperity sa spiritual life, prosperity sa pangangatawan, no, binibigyan tayo ng balance. Then He opens us up. Binubuksan tayo ng Panginoon. Tapos tayo tinataas ng Panginoon. Ang pagka-open ka, saka ka may tataas. May oras, hindi agad itinataas ito, tayo saka po bubuksan. Hinayaan na muna ng Panginoon na maging open ka. At pagka-open ka, saka ka maitataas ng Panginoon. At pagka nakataas ka na, nakaayos ka na, saka ka lalagyan ng detalye, saka pinagaganda ng Panginoon. Hindi agad dinidisenyohan. Gusto natin agad, makabili ako ng sakyan, yung church namin, mapagawa namin ng ganito. Ako, makapagpatayo ng bahay. Hindi agad yung details, hindi agad yung design. Doon din natin makikita na yung mga pastor na hinahangaan natin o pinupuri natin ng Panginoon sa buhay nila, natin makikita, pagka nakikita natin na i-establish yung church, nagiging distrito, kung gaano karaming beses inulit ng Panginoon yung isang lingkod ng Diyos. Nakikita na lang natin yung disenyo, nakikita na lang natin yung ganda, kinulayan pa, ganda, ang galing. Hindi natin alam kung gaano karaming apoy. Meron pa nga po ako nakikita minsan na pag naisabak na sa apoy, medyo hindi maayos pa rin yung kinalabasan. Dudurugin na naman ulit, tutubigan na naman ulit. Purihin ang Panginoon. Kinakailan makapanatili po tayo. Ang oras na po. Kasi itong ating Panginoon ay nagnanasa na makagawa ng isang container, ng isang sisidlan, na magdadala ng kanyang kapangyarihan, kalwalhatian, na magdadala ng kanyang mabuting balita. So may maayos na sisidlan na magre-represent ng kanya pong kapangyarihan. At nakakatuwa ang Panginoon dahil dito natin makikita na yung ordinary dirt or clay, something cheap, can become usable and effective. Isang bagay na parang clay na pupulot, tinatapakan, nilalakaran, ay maging kagamitan. Naalala ko tuloy sa Apostol Pablo, para lang kaming sisidlan na putik na pinaglalagyan nitong kapangyarihan na ito, which is the Holy Spirit. Nilinis tayo ng Panginoon inside then out. Inayos tayo ng Panginoon. Because He wants to make a vessel. At makikita natin, wala sigurong
Wala sigurong magpapalayok po na isa lang yung itsura nung kanya pong pinoproduce. Siyempre, sa kanyang creativity, sa kanyang kagalingan, na dinidisplay niya. Makikita mo, iba si Pastor Lem, iba kay Pastor Joel, iba si Pastor Paul. Iba si Pastor Peter, Pastor John, Pastor Mark, Pastor Luke. Sino pang mga pangalan sa Biblia? Makikita mo po yung galing nung magpapalayok sa kung paano niya ihugis, ihubog yung bawat mga lingkod niya, bawat mga anak po niya. Yung mga patotoo ay hindi pare-pareho. At hindi pare-pareho kung paano nalutas. At doon natin napapapurihan yung galing. Sabi nga ng ni Apostol Pablo sa Hebreo yun po. Sino ang pinapupurihan? Yung bahay o yung gumawa ng bahay? Ang nakakakuha ng credit, yung nagtayo, yung nag-isip. Amen. Nalala ko si Pedro. Okay sana si Pedro. Patapos po ako. Okay sana si Pedro, matapang na siya. Kaya lang hindi nagustuhan ng Panginoon yung klase ng katapangan ni Pedro. Dahil yung katapangan ni Pedro, katapangan pumatay. Ang gusto ng Panginoon, katapangan na humarap sa kamatayan. Amen. Ang tawag ni Pedro, nagatalaga. Buti na, nakailag yung mo eh. Ang gusto ng Panginoon, katapangan na humarap sa kamatayan. Amen. Kaya binigyan ulit ng Panginoon ng oras si Pedro. At ang gusto ko sa Panginoon, natutunan ko sa Panginoon, sa maliit na buhay ko, maiksing buhay ko po, He don't stop till He see beauty, till He see Himself doon sa kanya pong ginagawa. Makikita mo talaga po, it's like God signing on His work of art. Sabi ni Apostol Pablo, we are God's workmanship. Ephesians chapter 2 verse 10. Pinakita ng Panginoon yung galing niya sa paggawa. Paanong yung isang pangit na sitwasyon kayang gawing maganda ng Panginoon. Hindi siya tumitigil hanggang sa magustuhan niya. Salamat sa Panginoon. Amen? Salamat po sa Panginoon. Hindi siya tumitigil. Tayo minsan tumigil na. Dahil wala tayong magawa eh. Nasa kamay tayo ng magpapalayok. Nasa ilalim tayo ng awa ng the mercy of His hands. Ganon kagaling ang Panginoon. Amen? Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tuloy natin panalangin ang mga gawain ng Panginoon. Pag-pray po natin ang mission ng Door of Faith Sentro, Pastor Joseph, kasama ang kanyang team, papunta sa Mindanao. Pag-pray natin mga kapastoran. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo sa umaga po na ito. Tunay nga, Panginoon, yung katapatan po ninyo, yung kamay po ninyo sa lahat ng aspeto ng aming pong buhay. Dalahin ko po, Panginoon, kayo pong patuloy na kumilos sa aming pong mga kapastoran. Sa mission, Panginoon, mission team na pupunta sa Mindanao next month. Patuloy po kayo mag-provide ng pangailangan po nila. Spiritually, Panginoon, patuloy niyo po sila ihanda. Physically, ihandaan niyo po sila. Dalahin ko po, bigyan niyo po sila ng vision, ng panaginip, ng prophecy, Panginoon. Tulungan niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng salita po ninyo na panghahawakan, Panginoon. Lord, patuloy niyo nga pong paunawa sa amin. If your presence doesn't go with us, Lord, we will not leave this place. Hindi yung dalangin po namin. Samahan niyo po ang pagmimisyon na ay Pastor Joseph
samahan niyo po sila patuloy. At alam namin na nandun ang pagsama po ninyo sa pagsunod namin sa kalooban po ninyo. Lord, sa bawat mga pastor na nagpapatuloy sa paglilingkod, at maging sa mga pastor namin dumadanas ng hirap at kapaguran, i-restore niyo po sila. Gamitin niyo po kami, samahan niyo po kami. Sa mga kamanggagawa, Panginoon, samahan niyo po sila. Palakasin niyo po sila. Sa mga church na may mga problema ngayon, mga divisions, o mga kakulangan, Panginoon, kagaya ng luwad, Panginoon, pagka hindi niyo nagugustuhan, Panginoon, inaayos niyo. Lord, ayahin niyo nga, Panginoon, that we may survive the restoration you will do, the remaking you will do, na para bang nire-restart ninyo, Panginoon, yung buhay po namin. Ayusin niyo nga po, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon. Salamat po sa inyo sa araw na ito, pagpapala, basbas po ninyo, sumama sa bawat isa. Ang pabor po ninyo ay sumama po sa amin, Panginoon. At maranasan namin ang presensya po ninyo sa lahat ng aming pong pupuntahan at gagawin. Salamat po sa inyo. Ingatan niyo po inyo po mga anak sa umaga po nito. Bigay sila kalakasan, Panginoon. Pinupuri namin kay Ama. Ito po amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po. Praise God. Thank you po.